Mahirap talaga ang magkaroon ng utang eh. Pero kung minsan ay hindi mo rin maiiwasan nang dahil sa sobrang pangailangan. Hindi mo naman hahayaan na magutom ang pamilya mo sa oras ng kagipitan. Ikaw, ano ang pinakamalaking halaga na naipautang mo sa ibang taong nangangailangan? Kung ganon mga kawanatels, ay tungayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ng kanilang bahay kubo ay tila mga luwang sumasabay sa hagulgol ni Lisa. Sa loob ng maliit na silid, nakahiga ang kanyang amang si Mang Cesar. Namumutla at halos hindi na makahinga. Hawak ni Lisa ang isang lukot na papel, isang abiso ng foreclosure, 10 milyong piso. Iyon ang halaga na kailangan nilang bayaran sa loob ng isang linggo. Kung hindi, ay sa kalsada sila pupulutin. Ang utang na ito ay nagmula sa nabigong negosyante at sunod-sunod na pagkakasakit ng kanyang ina bago ito pumanaw. Tay, huwag po kayong mag-alala, bulong ni Lisa habang hinahaplos ang kamay ng ama. Gagawan ko ng paraan, hindi tayo mawawala ng bahay. Ngunit sa kalooban ng kanyang puso, alam ni Lisa na isa lamang itong hungkag na pangako. Maliban na lamang kung lalakasan niya ang kanyang loob na harapin ang taong kinakatakutan ng lahat, ang bilyonaryong si Samuel Soberano. Pagkalipas ng 2 araw, nakatayo si Lisa sa harap ng isang dambuhalang itim na takarangkahan. Ang mansyon ng mga Soberano ay tila isang kastilyo na nagpaparamdam sa kanya kung gaano siya kaliit. Pagpasok niya sa malawak na opisina, bumungad sa kanya ang isang lalaking nakatalikod. Nakatingin sa malawak na hardin. Nandito po ako para makiusap, Sir Samuel. Panimula ni Lisa. Nanginginig ang kanyang boses. Humarap ang lalaki. Nanigas si Lisa. Samuel Soberano was more than just a billionaire. He was devastatingly handsome. His eyes were cold like ice, yet they held a mysterious depth. Alam mo ang utang ng ama mo, Lisa. Seryosong sabi ni Samuel. 10 milyon. Saan ka kukuha ng ganoong kalaking halaga? Wala po akong pera ngayon, sir, pero handa po ako magtrabaho. Kahit ano. Paglingkuran ko po kayo hanggang sa mabayaran ng bawat sentimo. Ngumisi si Samuel. Isang ngising walang bahid ng saya. 10 milyon? Kung magtatrabaho ka bilang katulong, baka abutin ka ng 100 taon bago mo yun mabayaran. Parang awa nyo na po. Pagmamakaawa ni Lisa. Tuluyan ng nangilid ang luha. Kahit po walang sweldo, basta ibawas nyo lang sa utang namin. Huwag nyo lang kaming paalisin sa bahay namin. Lumapit si Samuel sa kanya. Amoy mamahaling pabango at kapangyarihan. Fine. Magtatrabaho ka rito. You will be my personal assistant. Walang sweldo. Ang lahat ng kikitain mo ay mapupunta sa interes at prinsipal ng utang nyo. Pero tandaan mo, Lisa, kapag pumasok ka sa pinto ko, pag-aari ko ng oras mo. Opo, sir. Salamat po. Sagot ni Lisa, kahit alam niyang ibinenta na niya ang kanyang kalayaan. Lumipas ang mga buwan. Ang buhay ni Lisa sa mansyon ay hindi naging madali. 4:00 pa lamang ng madaling araw ay gising na siya. Siya ang naghahanda ng kape ni Samuel, nag-aayos ng kanyang mga gamit, at sumasama sa mga business meetings nito. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga papeles si Lisa sa library, pumasok si Samuel na tila pagod na pagod. Tinatanggal nito ang kanyang kurbata at naupo sa sofa. Lisa, dalhan mo ako ng alak. Utos nito. Sir, nakaka-4 na baso na po kayo kaninang hapunan. Masama po sa inyong sobrang pag-inom ng alak. Matapang na sagot ng dalaga. Kumunot ang noo ni Samuel. Binabayaran ba kita para pangaralan ako? Hindi niyo po ako binabayaran, sir. Utang po ang binabayaran ko. Paalala ni Lisa.
At bilang taong nag-aalaga sa inyo rito sa mansyon, tungkulin ko ring tiyakin na malusog po kayo. Tumitig si Samuel sa kanya. Sa unang pagkakataon na wala ang lamig sa mga mata nito. Bakit ka ba ganito, Lisa? Bakit tinitiis mo ang lahat ng to? Pwede ka namang tumakas. Pwede ka namang magtago. Hindi po ako pinalaking magnanakaw ng aking ama, Sir Samuel. Ang utang ay dapat bayaran. At kahit gaano po kayo kasungit, alam kong may mabuti po kayong puso. Natawa ng bahagya si Samuel. Mabuti? Ako? Maraming tao ang natatakot sa akin, Lisa. Sabi nila wala akong puso. Siguro po dahil hindi po nila kayo nakikita kapag gabi. Kapag tinitingnan nyo ang litrato ng yumaong ina nyo, nang may lungkot sa mga mata, mahinang sabi ni Lisa. Natigilan si Samuel. Hindi niya akalaing napapansin ni Lisa ang maliliit na detalyeng yon. Isang tensyon ang namagitan sa kanila. Isang uri ng kuryenteng hindi maipaliwanag. Bumalik ka na sa kwarto mo, utos ni Samuel. Ngunit ang tono nito ay hindi na kasing talim ng dati. Isang gabi bumuhos ang malakas na ulan. Nagkaroon ng malakas na kulog na nagpukaw kay Lisa. Naalala niya ang kanyang ama sa ospital. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Si Samuel, pawisan at tila nananaginip ng gising. Huwag niyo siyang kunin. Ungol ni Samuel. Nilalagnat pala ito ng mataas. Agad na dinaluhan ni Lisa ang amo. Kumuha siya ng maligamgam na tubig at bimpo. Buong gabi siyang hindi natulog para bantayan at punasan ang katawan nito. Sa gitna ng kanyang pag-aalaga, hinawakan ni Samuel ang kamay niya at hindi na binitawan. Lisa, huwag ka munang aalis. Bulong nito sa gitna ng lagnat. Nandito lang ako, Samuel. Tugon ni Lisa. Hindi napansin na tinawag na niya ito sa pangalan nito at hindi na sir. Kinabukasan nagising si Samuel na maayos na ang pakiramdam. Nakita niya si Lisa na nakasandal sa gilid ng kama. Nakatulog ng dahil sa pagod. Pinagmasdan niya ang mukha ng dalaga. Ang pagod, ngunit maamong mukha nito. Doon niya na-realize na ang galit na kinikimkim niya sa mundo ay unti-unti nang tinutunaw ng katapatan ng babaeng ito. Nang magising si Lisa, agad siyang tumayo. Sir, pasensya na po na nakatulog po ako. Lisa, ayos lang, sabi ni Samuel habang bumabangon. Bakit mo ginawa yon? Pwede mo naman akong iwan sa mga katulong. Dahil gusto ko pong siguraduhin na ligtas kayo. Simpleng sagot ni Lisa. Tinitigan siya ni Samuel ng matagal. Sapat na, Lisa. Tapos ng 6 na buwan. Ayon sa listahan ko, ang serbisyo mo ay sapat na para sa interes ng utang nyo. Pwede ka nang umuwi sa inyo. Parang sinaksak ang puso ni Lisa. Akala niya ay may nabubuo ng espesyal sa kanila. Ngunit tila trabaho lang talaga ang lahat para kay Samuel. Opo sir, salamat po. Sa pag-uwi ni Lisa sa kanilang maliit na bahay, sinalubong siya ng kanyang amang medyo malakas na ang pangangatawan. Ngunit bago pa man sila makapag-usap ng matagal, isang puting sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Bumaba si Samuel Soberano, may hawak na isang asul na envelope. Sir Samuel, bakit po kayo nandito? May kulang pa po ba ako? Tanong ni Lisa na tila kinakabahan. Lumapit si Samuel sa ama ni Lisa. Mang Cesar, nandito po ako para ibalik ang titulo ng inyong lupa at bahay. Naguluhan si Lisa. Pero sir, hindi pa po bayad ang 10 milyon ang sabi nyo. Interes pa lang ang nababayaran ko. Dito na pumasok ang matinding twist. Tumingin si Samuel kay Lisa nang may pagsuyo. Lisa, may aminin ako sa'yo. Panimula ni Samuel. Ang utang na 10 milyon, bayad na yun. Bago ko pa man pumasok sa mansyon ko. Nanlaki ang mga mata ni Lisa. Ano?
Ano po ang ibig niyong sabihin? Ang tatay mo at ang tatay ko ay magkasosyo noon. Paliwanag ni Samuel. Nang malugi ang negosyo, ang insurance ang nagbayad ng utang na yon. Ngunit may isa pang kasunduan ang mga magulang natin bago sila pumanaw. Gusto nilang magkakilala tayo dahil alam nilang balang araw tayo ang magtutulungan. So, pinagbayad niyo ako ng walang bayad kahit wala na kaming utang? Galit na tanong ni Lisa. Pinahirapan niyo ako? Hindi sa ganon, Lisa. Mabilis na sagot ni Samuel. Noong una, gusto lang kitang subukan. Gusto ko makita kung totoo ang sinasabi ng tatay ko na ikaw ay isang babaeng may integridad at busilak na puso. Pero habang tumatagal, nalaman ko na hindi lang pala yon ang nakuha mo sa akin. Ano pa? Tanong ni Lisa. Lumuluha na. Ang puso ko. Tapat na sabi ni Samuel. Lisa, araw-araw kitang pinapanood. Ang sipag mo, ang pagmamahal mo sa pamilya mo, at ang pag-aalaga mo sa akin kahit wala kang nakukuhang kapalit. Napagtanto ko ng utang na loob na sinasabi mo, ay ako ang mayroon sa iyo. Utang ko sa iyo ang muling pagtibok ng puso ko. Lumuhod si Samuel sa harapan ni Lisa. Sa harap ng kanyang ama at sa harap ng kanilang lumang bahay. Naglabas siya ng isang maliit na kotak na pelus. Sa loob nito ay isang dambuhalang diamante. Lisa, ayaw ko nang maging amo mo at ayaw ko nang maging katulong kita. Gusto kong maging asawa mo. Gusto kong ibigay sa iyo ang lahat nang hindi ko na ibigay noong nagtatrabaho ka sa akin. Lisa, will you marry me? Hindi makapaniwala si Lisa. Ang lalaking akala niya ay singlamig ng yelo na nag-aalok na pala ng panghabang buhay na pag-ibig. Lumingon siya sa kanyang ama na tumatangwat na kangiti. Samuel, bulong ni Lisa. Galit ako dahil pinahirapan mo ako sa mansyon pero mahal din kita. At kung ito ang paraan para mabayaran mo ang paghihirap ko, tatanggapin ko. Natawa si Samuel at agad siyang binuhat at inikot-ikot. Pangako Lisa, hinding-hindi ka na magtatrabaho ng walang bayad. Mula ngayon, ikaw nang reyna ng buhay ko. Makalipas ang isang buwan, isang engkantadong kasal ang naganap. Hindi ito basta kasal ng isang bilyonaryo at isang mahirap na dalaga. Ito ay kasal ng dalawang taong nagtagpo sa gitna ng pagsubok. Habang naglalakad si Lisa sa altar, suot ang isang napakagandang puting belo. Naalala niya ang gabing umiiyak siya sa ulan. Sino ba ang mag-aakala na ang utang na akala niya ay maglulukmok sa kanya sa hirap? Ay siya palang mag-aangat sa kanya patungo sa altar na tunay na kaligayahan. Pagkatapos ng seremonya, habang nagsasayaw sila sa ilalim ng mga bituin, bumulong si Samuel sa kanyang tenga. May isa pa pala akong sikreto, Mrs. Soberano. Ano na naman yun? Tanong ni Lisa habang nakangiti. Ang sahod mo sa 6 na buwan na pagtatrabaho sa akin, inilagay ko sa isang trust fund para sa pagpapagamot ng tatay mo at sa future ng mga magiging anak natin, plus interest. Biro ni Samuel. Natawa si Lisa at isinandal ang ulo sa balikat ng asawa. Wala na tayong utang sa isa't isa, Samuel. Pag-ibig na lang ang ititira nating balance. At sa gabing iyon, napatunayan na ang pinakamabigat na utang ay hindi ang perang papel, kundi ang utang na loob. Na kapag hinaluan ng wagas na pag-ibig, ay nagbubunga ng isang buhay na walang hanggan ng saya. Ang utang na loob na nauwi sa kasalan ay hindi lamang kwento ng pera, kundi kwento ng dalawang pusong itindahana ng tadhana sa likod ng isang masalimuot na pagsubok. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang istorya. Sana po ay nagustuhan nyo to. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.